I really don't think there are any shows out there like this. Iba kasi talagang dating niya sa normal na mga shows na pinoproduce sa Philippines. Fun. Tapos may serious din, may iiyak. Basta maganda to. Ito yung mga mistresses na magugustuhan nyo. Siguro audience na lang makapagsabi rin kung gaano ka-gripping or exciting yung bawat episode na ginawa namin. Pinagtatawanan niyo ba ako? Ara, chill ka lang. Birds of the same feather, pack na pack together. 5, 4, 3, 2, and action! Tungkol kasi ito sa mga friendship ng mga babaeng may secret life. Meron silang sari-sariling kwento. Parang ang naging bida dito ay yung mga usually na kontrabida. Kumbaga yung mga kabit. Doon umikat yung story. Paano sila nagtulungan, paano sila nag-support sa isa't isa sa pagdating ng mga drama sa buhay. Daming mga funny moments, ang dami naming pinagdaanan bilang mga mistresses tsaka magkakaibigan. Meron kami kanya-kanyang character na ikagugulat. Ikagugulat. Sa house number 2, doon nangyayari lahat para siyang private club o private cafe or lounge. Paplano lahat ng mga mistresses. Every February 15, nagsasama-sama lahat ng mga kabit para makasama nila yung mga boylets nila para walang makakakitang iba. So, safe sa house number 2. Happy Valentine's Day to us! Happy Valentine's! May characters, Ara, the wedding planner. Ang partner niya ay si Gucci. Siya yung groom na ginagawa ng wedding ni Ara. Very hopeful siya na person, wanting to have a marriage. And ganun din ako eh. In reality, I'm hopeless romantic. Mapagmahal akong tao. Difference lang, I'm not a mistress. Grabe, hindi mo ako binibigyan ng importansya, Travis. Alam mo, sinusulit ko na nga lang yung mga nakaw na oras na meron ako eh. Tapos ganito pa. Si Yang, Ibiang ay isang bagong yaman, nouveau rich na nakapangasawa ng mayaman na hindi naman talaga siya mahal. Nagkaroon siya ng boylet na si Alex ang gumanap bilang Zeus, personal trainer ni Yang. Nakaka-relate naman ako dito kasi si Yang meron siyang only daughter na dalaga na. So I think yun yung pinaka-closest to my story in real life, na meron din ng anak. That's the only job you have to do, and yet you fail. How did I end up marrying a woman like you? Maria is a teacher and she fell in love with her college professor. The character of Maria shows na talagang kahit gaano ka pa katalino, pagdating sa pag-ibig, lahat tayo, you know, nagiging tanga. She's the one that will fight for you. Ganun ako sa kaibigan. Paglalabang ko talaga, grabe. Till the end. Tsaka, charat, mataba, gurang! Ako si Arnie. Ang boyfriend ko dito is a politician, si Mayor. Na-addict siya sa mga luto ko. So, na-inlove siya sa akin. So, ginawa niya ako number 2. Hindi lang yata sa luto mo ako nahuhumaling, Arnie. But I think I love you. Lakad. Stopping dito. Tingin doon. The Wives of House number 2 is very different. First time kong umawak ng ganong kadaming cast. Bida pa lang, 4 na babae, 4 na lalaki. Ang setup namin, ang lalaki. Nung nabasa ko yung material, unang-una natakot ako. Personally, natakot ako sa mga love scenes. Nag-isip lang ako ng paraan kung paano ko aatakihin. Still sexy, but at the same time, hindi cheap. Ang mararamdaman mo, love. Merong kwento yung bawat karakter. Lahat ng eksena pinaghahandaan. Sabi ko nga, parang pelikula na itong ginagawa natin, ha? And lakad. Dito pa pupunta si Sir Nan. Pak, ready, roll. Ready, ready! 5, 5, 4, 3, go! action. Action! Ito, ang daming nakakatawa. Hindi lang nag-focus sa pagiging mistress. Storya din ng talagang tunay na magkakaibigan. Tsaka mas maganda to. Ang difference nito, ito yung mga mistresses na magugustuhan nyo. Ang timpla namin, comedy eh. Kung meron man kaming drama, drama talaga yon na hindi masyadong pang teleserye. I don't think sasabihin nila na, oh, it's just another mistress story. Hindi lang siya tungkol sa mga babaeng number 2, kundi kwento siya ng friendship, ng samahan ng mga babae. Para yung mga pang-international na series and it's very different talaga. Sa pagsusulat pa lang, talagang natatawa, naiiyak, na-excite na kami. Of course, the execution. Nag-enjoy talaga kami ng mga girls
Kasi we've actually all pretty much worked together before except si Sarah. Actually, with all the staff and crew, and especially with Direk, pasok na pasok kaming lahat. Pack na pack. Cooperative naman lahat. And they do their homework, all of them. Pagdating nila sa set, alam namin lahat kung paano namin gagawin. Kasi inaaral nila ang script nila. Good actors are actors who do their homework. Madali na rin katrabaho si Direk, mabilis siya mag-take, walang pressure. Nakakatulong din sa amin bilang artista yung hindi kami nape-pressure sa lahat ng mga eksena. It's easier for us to portray our parts kasi he's so specific with what he wants. Alam niya na kagad. Kumbaga, when he gets to the set, he's never unsure. He's ready to go. Sobrang gaan niya katrabaho. Sobrang okay. Kahit first time ko siya nakatrabaho, sobrang gusto ko talaga siya. Sa apat na babae, revelation sa akin si Femela. Ang galing niya bumitaw ng punchline, ang ganda ng bitaw niya sa drama. Alam niya kung kailan niya ibabagsak yung mga linya. May timing siya, may sarili siyang pacing, may sarili siyang beat. Sumaniwala ka o hindi? Ginawa kong lahat. Script pa lang, sabi ko, si Arnie ang favorite ko. In fairness sa mga actors, si Sarah at saka si Raul, parang nag-workshop sila. May mga eksena sila na, Diyos ko, paglalaroan lang namin. I want you to enjoy two of the most favorite things in the world. Me and this. Yung dalawa, si Antoinette at saka si Katya, hindi ko sila pinoproblema dahil kasi given na. May isang eksena akong kinunan kay Katya, nag-blocking lang ako. Alam niya na gagawin niya. Hindi mo po tinatanong, umuoka lang ako. Si Antoinette nagtatanong yon. Seryoso siya sa gusto niyang gawin. Seryoso siya sa acting, seryoso siya sa craft niya, which is good. Hindi niyo yun nakikita dahil nakafocus kayo sa galit ko sa akin. Yung characters naming apat, naiintindihan ko sila kasi parang wala naman silang kasalanan kasi nagmamahal lang talaga sila. Yung deeper situation, ano ba talaga yung nangyayari? Bakit nga ba nagkakaroon ng mga mistresses? Dito ko natutunan na marami nga naman talagang stories na hindi naman talaga masasama yung mga mistresses. Like, yung mga character namin, hindi naman sila yung masama eh. Baka mas naaawa pa ako lalo kasi nga, I feel for them na if you feel so much love for a person, sometimes nga, you don't even see anymore what's right or what's wrong. You just feel the pain. Mga tao, lahat nagkakamali, nagkakaroon ng second chances in life. Not to be a mistress, na eto ang hirap na madadanasan nyo pag mistress kayo. This show will showcase that story of committing a mistake and having second chances. Matuto ka magmahal, ng totoo, magpatawad. This show will kind of be able to explain to others what the truths are in the world and how we really shouldn't just judge right away. If you have fallen in love before or if you're in love right now, if you want to fall in love and you want to see the choices that you would probably want to take, kailangan mo siyang panoorin. Baka kasi meron kaming maibahagi sa inyo na tamang mga desisyon. O baka meron kaming maipakita sa inyo na mga maling desisyon para hindi nyo na magawa. I would like to invite everyone, panoorin niyo po ang The Wives of House Number 2. Napaka-exciting, napaka-iinit ng mga eksena, napaka-mapuso, lahat na all-in-one. Sobrang mag-i-enjoy po talaga kayo. Panoorin niyo po, please. I think it's gonna be something that will start a new trend in Philippine entertainment. Sana. Isang proyekto po na sobrang meticulously pinaghirapan talaga naming lahat dahil gusto namin makapagbigay ng bago, The Wives of House Number 2. Second chances!